So, magandang araw mga katropa. Ngayon tuturo ko sa inyo kung paano magbuo ng desktop. Itong desktop na to, kung makikita nyo, chassis pa lang siya. Kinabitan ko ng RGB fan sa harap. So, madali lang naman po ang pagkabit ng RGB fan. So, kung makikita nyo, meron lang yung tornilyohan dito sa likod. So, ang paraan ng pagkabit ng tornilyo na yan, dito po itinakabit yung tornilyo sa loob para pumapit po itong RGB fan. So, kalasin muna natin yung isa. So, ganito lang naman niya mga tropa. Kalasin muna natin. Ito ay para sa mga sa mga non-techie, hindi masyadong maalam sa computer. Para ituturo ko sa inyo kung paano yung paraan ng pagbibuild ng sariling computer. So, halimbawa po ay hindi pa natin na ikakabit lahat. No? So, dito lang naman po yan ikinakabit yan. So, para may kabit nyo po yan, ilalagay nyo yan dyan, yung makita nyo may butas. So, ipapasok natin to dito para kumapit dyan yung yung fan. So, yan, ganyan lang po yan kadali. So, ito yung tornilyo natin. Yan, yung ating RGB fan. Yung tornilyo na to. Yan, ganyan sa kabila. So, ikakabit ko muna. Pag magkakabit kayo ng ganito, dalawang munang tornilyo yung ilagay nyo. Magkabila po. No? Isa sa upper right and isa sa lower left. Pwede rin sa upper left at saka isang upper right. Then, tsaka nyo ikabit lahat ng tornilyo kapag na-finalize nyo na yung mga fan. So yan, tutornilyo lang naman yun dyan using Phillips screw. So higpitan nyo mabuti. Yan, make sure na mahigpit na. Ito yung paraan ng pagkakabit. Kung makikita nyo yung blade, yan, pare-parehas siya. So ang purpose ito, itong blade na to, na nakatalikod, ito, hihigop to ng hangin, ibubugan naman niya papasok sa loob. Yung hangin na hihigupin nito ay malamig. Yan, papasok yan lahat dito sa loob ng ating system. So, huwag niyong ikakabit yung inyong fan nang nakaganyan, nang nakaharap yung blade dito. Kasi hihigupin niya yung hangin sa loob palabas. So, dapat nakaganyan lahat, no? Nakatalikod lahat. So, yung cable management naman ito, mga tropa, is dito ko lahat tinadaan sa tabi. Yan, kung makikita nyo. Yan, andyan lahat dyan sa tabi. Yan. Kung makikita nyo to mga tropa, yan. Dito ko lahat inilagay sa may right side, no? Na sa ilalim. Yan, no? Pati ito sa pinaka-ibaba. And then, lahat yan, ginapang ko yan at inilusot ko naman dito sa butas dito. Maya, aayusin natin yan. Lalagyan natin ang cable tie. And then, lahat ng wire dito natin lalagay. Yan, sa likod. So, ngayon, may kabit na natin lahat nung nasa harap. Ang ikakabit naman natin ngayon is yung nasa likod. Ang paraan naman ito, yung pagkakabit ko dito, is nasa right side pa rin yung wire. Itong wire na to, ilulusot ko naman doon, sa butas doon. So, dapat may proper wiring. Ito naman, hindi dapat nakaharap na ganyan kasi papasok yung hangin. So, ang purpose naman nung fan dito is ilabas naman yung hangin. Yung mainit na hangin galing dito sa loob ng ating computer, ilalabas naman niya dito. So, ngayon, ikakabit na natin itong ating exhaust fan. So, ilulusot ko muna itong wire dito sa ating chassis. And then, saka natin kakabit to. So, ang pagkabit naman nito, ito namang tornilyong ito dito sa labas ikakabit. Dalawang tornilyo muna, isang upper right, saka isang lower left. So, kabit muna itong upper right. And then, ito namang lower left. Dalawang tornilyo muna yung kakabit natin. Bago natin ikabit lahat. So, pwede nyo namang ikabit ng lahat yung tornilyo. Ang problema kasi yan, baka magkamali kayo. Kasi marami kayong kakalasin. Hindi kagaya nito. So, ayan na, ikabit na natin yung nasa likod. Then, ang next natin ikakabit is itong nasa taas. Ang wire naman nito, doon pa rin natin ilulusot sa butas doon. And then, ito naman, palabas din dapat yung hangin. Kasi magiging exhaust din to, palabas dito yung hangin. So, ang dapat niyan, itong blade na to, yan, is nakaganyan. Kasi hihigupin niya yung hangin sa loob at ilalabas naman niya yung mainit na hangin galing sa loob. So, ito ilusot muna natin dito. Kumuha muna tayo ng tornilyo, mga katropa. Dalawang tornilyo po muna ulit.
Then, yung tornilyo naman na to is dito natin ikakabit sa taas. Isang upper right at saka isang lower left. Then, malabilitan. So, umuha muna akong paghigpit kasi bago pa lang tong pan na to. Mahirap kabit yung kanyang tornilyo. So, ngayon, higpitan ko muna. Yan, higpit na. Then, yung isa naman, dito naman siya sa kabila. So, itong wire na to, ilusot pa rin natin dito sa isang butas dito sa dulo. Lahat siya dito nakalusot para maging maayos yung ating wiring na niya. So, ulit tayo ng tornilyo, 2 piraso. So, higpitan na natin. May higpit na. Make sure lang na yung pan is nakatalikod para yung hangin papunta dito sa taas. So, ganyan lang naman ang setup ng ng mga usong ngayon, RGB. So, ayan, kung makikita nyo, ito yung pan. Dito sa harap, lahat yan papasok yung hangin. And then dito naman, yung pan dito sa likod is palabas. Tsaka yung pan dito sa taas is palabas din yung hangin. Ito naman yung mga wire ng exhaust fan. Diyan ko nilusot. Then ito naman yung wire dito sa harap. Dito ko naman nilusot sa ibaba. Ito naman yung mga stock wire nito. Galing yan dito sa power. Yan, reset, USB, microphone at saka speaker. So yan, ganyan lang po yung paraan ng pagkakabit ng RGB fan ng ating second hand na gaming PC. Mga tropa, ito nga pala yung kanyang front panel dito sa harapan. So madali lang naman tanggalin to. Kung makikita nyo, may mga lock lang naman yan dyan. Yan, ito, lock yan. Yan, lock. Bali-anim lang na lock naman yan. So ito, kakabit ko lang naman yan dito. So make sure na walang wire na may ipit. So, yun na yung ating front panel ng desktop natin. So, ngayon mga kaibigan, kakabit naman natin ngayon ang power supply dito sa ating bagong second hand na case. Ang design nitong case na to is nasa ilalim yung pan. So, pag ganun siya. So, ito, 4 na tornilyo lang naman yung kanyang kailangan. So, itornilyo na muna natin to. Yung isa, nasa taas. Medyo mahirap pantay kasi nga second hand lang siya. Kabit muna natin para lumapat. Yan. Then next natin kabit is ito, nasa ilalim. So kabit muna natin itong isa para hindi bumitaw. Tagilid yung case ng mga tropa. So yan, pantay natin. Ayaw pumantay. Hindi nito. Sungkitin natin. Yan, tagilid kasi. Sukan agad natin ang tornilyo. Yun, kumapit. Yun, mag-adjust. Ito naman. Yan. So, kabitan agad natin dito. Sana kumapit. So, ito mga tropa, ito yung last na tornilyo. Okay, so yan, naikabit na natin yung ating power supply. So mga katropa, ikakabit na natin ng ating motherboard dito sa ating second hand na chassis. Ito ay second hand na motherboard lang din, nabili ko sa Lazada. And then ito naman, yung second hand na gaming chassis na nabili ko naman sa Facebook Market. So ito ikabit na natin. So bago pala natin ikabit yan mga katropa is kabit muna natin yung ating backplate. So yung backplate naman mga tropa is dito lang oh. So may pattern naman yan sa likod ng ng motherboard. So ito itutulak lang naman from inside, no? Tulak mo lang ng daliri. Make sure na walang maiipit na wire sa pagkabit natin itong backplate. Mahalaga itong backplate mga katropa para hindi pasukin ng ipis o kaya ng lizard itong ating system. Saka gagamba. Make sure na yan, nakalapat siyang mabuti. Make sure na malinis yung likod. And then tsaka natin ikabit. Pasok muna natin yung likurang bahagi dito sa backplate. Kasi tumutulak tong backplate. So make sure lang na itama natin. Tama muna tayo ng isa na tornilyuhan para hindi malaglag. Tingin ko dito muna tayo maglagay ng tornilyo sa gitna para lang hindi malaglag yung ating board.
So ito ang mga tropa. Kinabit na natin yung ating motherboard. Nilagyan na natin ng tornilyo lahat. And then kinabit na natin yung ating video card. Yung ating mga RAM. Nilagay na rin natin. So ngayon ay siset naman natin ito. Itong ating main drive. So ito ay lalagyan lang naman ng tornilyo. So yan, 4 yan sa ilalim nitong SSD. Then kailangan natin ng Phillips screw para may kabit. Yan, basic lang naman yan mga katropa. So yan, tingin ko okay na. So ito naman, ito yung aking secondary drive. Dito naman siya nilalagay sa ilalim nitong plate na to. Meron siyang pinaka-slider dito. And then meron siyang tornilyuan dito sa gilid. So yan mga kaibigan, mga katropa. Very basic lang naman to. So yan mga katropa, nakabit na natin yung 6 na tornilyo. So ito mga katropa, dito natin inilagay. So ito talaga yung design para sa kanya. So meron naman ditong airflow. Ito may intake fan dito para mabugahan to ng lamig, itong part na to. Yan, pag nilapag niya yan dyan, tapos tinulak nyo, meron siyang lock, ayun no. Doon sa dulo may lock din, pati sa kabila at saka doon sa dulo doon. And then meron niyang butas dito, ayun, kung makikita nyo. Lalagyan natin dito yan ng tornilyo para maging lock doon, para hindi siya umusod. So malaki tong tornilyo na to. Hanap tayo ng maliit. So sa wari ko ito, yung tornilyo na pang hard drive ang eksakto. Ang problema, kailangan natin ng maliit na Phillips screw. So yan, para may pasok natin. Kaya mahigpit na. So yan, secure na to. Itong ating main drive at saka itong ating secondary. So yan, yan lang naman yan. So ngayon na ikakabit na natin. So ngayon na hanapan natin siya ng ng cable na angkop para sa kanya. So sa tingin ko itong isang to, okay to. So ikabit natin. Isa para sa secondary drive. Make sure lang na tama yung pagkakabit nyo, no? Makita nyo siya, may parang letter L. Meron din yan doon, ayun, no? Ito yung pinakapaa niya sa gitna, parehas. So ito, tatama natin dito. And then ito namang isa, para naman dun sa main drive natin, dito sa SSD. Okay na yung cable para dito sa main drive at secondary drive. So ito pala mga katropa, dito natin i-aayos yung mga wiring dito. Kung makikita nyo, dito ko ginapang itong wire ng fan dito sa taas at itong nasa likod papunta dito. Tapos kinabitan ko ng isang outlet na galing dito sa power supply. And then yung fan naman dito sa harap, dito 1, 2, 3 na fan, pinagdugtong-dugtog ko rin. And then nilagyan ko siya ng isang outlet galing dito naman sa isang wire galing din sa power supply. So yan, para hindi humina yung supply niya, hindi natin pwedeng pagsama-samahin lahat ng fan sa isang outlet lang. And then yun nga, nakabukod yung outlet naman para dito sa main drive at saka sa secondary drive. So ito, ayusin muna natin tong mga wire dito sa likod at dito natin ikakabit lahat para maayos. So ito naman yung para sa BGA dapat, yung 6 pin at saka 8 pin. So yung ating BGA naman is hindi na kailangan ito, pinless siya. Dito tago ko na lang to dito, tago natin siya dito sa gitna. So ito mga katropa, so ganyan na lang yung aking wiring dito sa gilid. So gulo-gulo siya, pero hindi yan kita dun sa harapan. So yan ay tatakpan natin ito. Yan yung ating backplate. Kaya hindi yan kita. So diyan ko na lahat itinago yung wiring natin. So ito na mga katropa yung ating loob ng ating second hand na gaming PC. So dito, yun, kita yung mga wire doon, gulo-gulo. Pero siguro gagawa ko yan ng paraan. Medyo matagal lang kasing pag-isipan kung paano. Yan. So
So itetest na natin to dahil tapos na natin. Ikakabit ko na yung kanyang side panel na glass. Hello mga katropa, ito yung ating stock na pan. So dyan yung nakakabit. So ito wala pa yan dyan. Tapos dyan nakatusok yung 4 na paa nitong ating stock cooler. So ang gagawin ko, papaltang ko siya. Kaya meron yan ito, ikinabit ko na yan dyan. Madali lang naman yan yung pagkabit nito. Itong 4 na plastic, ikakabit nyo muna dyan sa kulay itim na to. Yan, yung 4 na plastic lang po yan. Parang ganito. Yan, parang ganyan po. So inuna ko muna yung ilagay dyan para may tusok ko dito sa 4 na butas. Yan. May 4 na butas po yan dyan. Sa likod. So yan po siya. Ayan o. Doon sa ating motherboard. So ngayon, ito po yung kakabit ko na cooling fan. Nabili ko lang din po sa Facebook Market na second hand. Bali 400 pesos lang po. Puro second hand po ito. Ang brand new lang po dyan dati is ito. Yan. Tsaka isang 2 RAM to. Itong 2 RAM may sulat. Tapos puro second hand na po yan. Lahat. So ngayon, ikakabit na po natin. So, ang pagkabit lang naman po dyan is ganito. Yan. Yan po ang forma niyan. So bago natin ikabit, syempre, lalagyan natin ng thermal paste. And then, ito, dito naman yan ikinakabit. Dyan, sa 4-pin na yan. Yan. So, lalagyan po muna natin ng thermal paste yan. Yan, lagyan muna natin ng thermal paste. Huwag nyo masyadong dadamihan, pero wag din konti para hindi umapaw. Tingin ko okay na to. And then, kakabit na natin. Meron nga pala yung lock. Ayan po, ayan o. Saka ito. Yung 2 lock na yan, dito yung kinakabit. Diyan, sa baba. At saka dyan sa taas. Pag ganyan po, yung forma niyan. So, ikakabit ko na po. Make sure na malinis pala ito, yung ilalim. Una, ilalak nyo muna itong isa dito, sa part na to. And then, ito yung huli nyong ilalak. Doon naman sa taas. Yan. Diyan sa taas. So, ikakabit ko nga mga katropa. So, ito na mga katropa yung binili nating fan sa Facebook Market na second hand. So, yan na po. Okay na po siya. Ngayon, tatakpan ko na lang po ng glass panel itong ating side. So, ayan po mga katropa. Nalagyan ko na po ng glass panel. Sana po ay may natutunan kayo sa aking munting video. Maraming salamat po sa pagsubaybay at sa panonood sa aking munting channel.